ba yung huling-huling movie nila? I think yung Magandang Hating Gabi pa, yung parang tropa na napunta sa isang lugar, tapos may nananakot sa kanila. So feeling ko, something to look forward to, yung ngayon lang ulit nila makikita yung ganong klaseng pelikula na yung mga hottest na teen stars natin ngayon, magkakasama sa isang pelikula, tapos may mga nananakot, may suspense, may konting comedy, tapos siyempre may kilig between Katrin and Daniel. So dahil nag-iisa pa siyang horror movie sa MMFF yun, sa feeling ko parang dapat wag na lang mamiss kasi I'm sure na hopefully siyempre mag-enjoy sila sa ginagawa na. That's good. From yung horror, gano'n po yung pagka-horror niya, yung intensity niya? Yung pagka-horror niya kasi yung hindi naman 1 to 10 po. Hindi naman siya parang feng shui na talagang hardcore na horror. Siyempre dahil medyo bata yung mga artista namin, gusto namin yung audience sila yung siyempre yung mga younger viewers yung pwedeng manood yung bata. So hindi naman siya hardcore na horror. May kulat, may hindi ko kasi makwento, natatakot ako baka mag-giveaway kasi first full length na horror. Muna ko seeing ko isang episode lang nito ngayon. Isang buong pelikula siya. So feeling ko yung dynamics lang na mga bata yung bida as compared to yung mga lumang pelikula ng star na pag nag-horror sila, usually adult yung mga bida, di ba? Ngayon, parang puro teenagers tapos sila yung mag-solve ng problema. Ano yung pinaka-plot lang, yung brief na... Basic plot nila talaga parang, isang grupo ng mga teenagers na nagkataon na pumunta sa isang lamay. May mga na-violate sila doon sa mga lamay na mga pamahiin natin mga Pinoy, like bawal tuluan ng luha yung kabaong, bawal mag-uwi ng pagkain, bawal manalamin, bawal magkumuha ng pera, o bawal yung mga, kumbaga doon kami naglaro, tapos hindi sila nagpakpak before pero umuwi. one night lang doon. One night lang siya nang nangyari yung lamay, tapos tuloy-tuloy na halos yung kwento niya. So basically, parang yun, may mga na-violate, tapos yung pagpag, kaya nga siya pagpag dahil hindi sila naniwala na magpagpag kayo after manggaling ng burol. Parang nag-winarn sila, magpagpag kayo, hindi nila tinuloy, sinuway nila. Yun yung basic premise, pero syempre may underlying story dun sa mga pamahiin na yun ng mga violate nila. So parang may solution din in the end. Kumbaga, device siya. Kumbaga, yun yung basic na yun yung naging problema nila. Meron silang sinuway, meron silang hindi ginawa. Pero meron palang kwento behind the story. Bakit nangyayari sa kanila yun. Ano lang natin? Derek, how's it working with the lead stars, Daniel and Katrin? Kumusta Siyempre, naman? Kay Katrin, naka-work ko siya Going Bulilit days pa. So, naninibago ko dahil ngayon pala ulit siya nakatrabaho na yung team na siya, yung talagang talaga na siya. Nakakatuwa lang dahil nakita ko siyang mag-grow as an actress. Natutuwa ako dahil bata pa lang siya. Nakikita-kita na namin sila ni Julia before. Sabi ko yung mga pwedeng maging leading lady talaga in the future. So, happy ako for her dahil narating niya yung status niya ngayon. Si Mel Socampo, kasama ko na sila CJ, mga Going Bulilit na alumnus ko rin. Sila Dom, si Michelle, one screen lang sila Janos, Shaina, Paolo. So nakakatuwa dahil maganda yung cast na nakuha namin. Tapos naayos yung schedule nila in a way na magagamit pa sa movie. Hirap lang kami dahil talagang yung schedule nila, grabe, lahat sila may ginagawa. Pero we were able to work around it. Tapos ayun, hopefully maganda yung kalabasan ng mga pinagagawa namin. Kailan po kayo